Sa panahon ngayon, isa sa mga bagay na hinahanap na ng mga kababaihan o ng mga taong gusto pumasok sa isang relasyon ay yung partner na magiging mature o partner na mas ahead yung thinking sa kanila. Yung mature na mag-isip, di ba? At usually, mahanap lang natin itong mga taong to kung tayo mismo magiging mature na rin mag-isip. Well, in this video, kapatid, pag-uusapan natin kung ikaw ba o yung partner mo mature na mag-isip. I-test natin yan kung sino ba yung mature sa inyo. Dalawa. Kung interesado akong malaman kung ano-ano itong mga to, tara, kapatid, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad ko para matulungan ka na maging best version ng sarili mo para maibigay mo yung best self. Siyempre, sa taong mahal mo, kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inyong araw. Well, kapatid, wala nang paliwili. Ito yung mga bagay na magde-determine kung mature ka na, kung mature na yung partner na napili mag-isip. Una, kapatid, kapag yung pinipili niyang mga bagay ay hindi nagbabase sa emosyon na nararamdaman niya. Kapag ba nagdedesisyon yung taong pinili mo, o ikaw kapatid, in particular, kapag ba nagdedesisyon kayong dalawa sa isang bagay, paano ba kayo nagdedesisyon? Base ba sa emosyon? Base ba sa kapasidad niyong dalawa? O base sa gusto niyong ma-experience? Diba? Well, iba-iba naman tayo ng paraan kung paano mag-decide sa mga bagay-bagay. Pero isa sa mga mapapansin mo sa mga mature mag-isip ay hindi sila nagbabase sa emotion paano sila pipili ng mga bagay-bagay. Halimbawa, bibili siya ng bagay na gustong-gusto niya. Hindi niya bibili yun dahil gustong-gusto niya yun. Kundi, bibili niya lang yun kapag kailangan niya na talaga yun. Ganon mag-isip yung mga mature kapatid. Kung ganyan ka kapatid o ganyan yung partner mo, napaswerte niyo dahil patuloy kayo mag-grow sa hinaharap dahil kayo ay parehas mature mag-isip. Okay, kasi tayo sa dalawa, which is kapag mahabang pasyensya ng dalawa. Isa sa mga bagay na mapapansin mo rin sa mga mature mag-isip ay yung haba ng pasensya nila. Yung tipong kahit naparami na ng mistake na nakikita sa taong pinili nila, napapatawad nila. Or halimbawa, pinaghintay mo siya ng napahabang panahon, napakahabang oras. Willing siyang gawin yun dahil mature siya mag-isip. Yung mga mahaba yung pasensya, usually kapag ibang takbo ng isipan niya. At yan yung isa pa sa mga senyales. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Kapag napapanatili nila yung long-term commit, kung yung partner mo ay natutupad yung mga pangako niya sa'yo, hindi binabali yung tiwala mo, hindi binabali yung mga promesa na sinabi niya sa'yo na pinangako niya sa'yo. Then kapatid, sabihin lang ng kapatid, mature yan mag-isip. Hindi yan dapat pinapakawala. Kasi ganito kapatid, yung mga taong mature mag-isip. Alam nila kung ano yung mga bagay na kailangan nilang i-keep at yung mga bagay na kailangan nilang. Now, kung isa sa mga taong hindi dapat nasa tabi niyan, usually they let you go. Pero kung pinapanatili at ginagawa niya yung best niya para manatili sa tabi niya, manatili yung pangako niya sa iyo na natutupad, then kapatid, ibig sabihin lang nun ganun ka-importante sa kanya. At mature siya mag-isip. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is willing siyang makinig. At syempre, mag-open up. Kapag yung partner mo o ikaw mismo sa isang relasyon willing mag-open up at willing buksan din yung tenga para pakinggan din yung side ng taong kinakausap. Then, isa sa mga senyales yan na mature ka mag-isip o mature yung partner mo mag-isip kung ganyan siya sa'yo. Okay? Gusto tayo sa ika-5, which is open-minded yung mga taong mature. Well, sabi ko nga kanina, kung willing siyang makinig sa'yo, willing siyang mag-open din sa'yo, at bukas din siya sa mga ideya na gusto mong i-input sa kanya, sabihin sa kanya, i-open sa kanya. Then kapatid, ibig sabihin lang yan, mature siyang mag-isip. Or kung ikaw naman yung may ganyang quality, mature ka na mag-isip. Dahil yung mga taong open sa ideas ng iba, insights ng iba, kritisismo ng iba, yan yung mga tao na they think beyond themselves. Yan yung mga dapat mong inaalagaan, pinoprotektahan at pinapanatili din sa tabi mo. Huwag na huwag mong pakakawalan kung may mga ganyan tao na sa paligid o kung may ganito kang attitude, huwag mong babaguhin yan dahil yan yung mga posibleng pagustuhan ng mga taong nakapaligid din sa iyo. At ang huli, kapag aware sila sa mga bagay na ginagawa nila at accountable sila rin, usually kapatid, yung mga taong immature, ang ginagawa niyan kapatid is ibiniblame sa iba yung mga pagkakamali na gagawa nila. Now, kung ganyan ng tao, sinyalis din niya na
immaturity. Siguro kailangan mo lang baliin, putulin, ihinto yung ganyang attitude. Dahil kung ikaw ay isang mature na tao, willing mong i-accept yung mga pagkakamali mo, tanggapin yung mga pagkatalo mo, at yung mga pagkukulang mo. Dahil dun ka mag-grow, kapatid. At yan yung mindset ng mga mature na tao. Kung may ganito kang attitude, kung may ganito kang mindset, kapatid, isa ka sa mga kabilang sa mga tao, may disiplina sa sarili, may pagpapahalaga sa mga tao sa paligid niya, at mature, mag-isip. Kung ganyan din yung partner mo, wag mo nang pakakawalan. Dahil rare yung mga ganyang gem na mahanap dito sa mundo. So I hope nabigyan ko kayo ng insight, idea o tip sa video na to na ginawa ko para sa inyo. If nabigyan ko nga naman kayo ng idea, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi rin natin matulungan ng video ito. Para nakatulong na kayo sa kanila, katulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang manonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa panabihan niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa lahat. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.